Good day po mga kaibigan, mga kabayan at po magandang araw po sa inyong lahat. Ka-Jerry po ang inyong kapiling ngayon sa palatuntunang ating alamin. Okay, sa araw na ito, ang topic po nating muli ay tungkol po sa pukyutan o honeybees. May mga nagtatanong at yung nakapanood po ng post natin kamakailan. At sinabi nga po ng ilang viewers natin, medyo bitin daw po yung ating naipakita. Ano po? Hindi po kabayan, hindi po intro lamang po yon at pagpapakitang gawa na atin pong gustong pasimulan sa ating palatuntunan tungkol po sa nasabing topic. Sa susunod, by topic ang pag-uusapan po natin. And I suppose, ang mga tanong ay mula sa mga gustong mag-alaga ng honeybee o pukyutan kabayan. Pero gusto ko munang mabigyang linaw na hindi lamang mga panghanap buhay kabayan at teknolohiya ang pag-uusapan po natin, kundi yung importansya o kahalagahan po ng nasabing insekto, kabayan ko. At ibang pollinators na kagaya po ng bees na nakatutulong sa buhay ng tao sa buong mundo, sa kapaligiran o sa ating environment na ginagalawan. Una, alam ba ninyo kabayan na kung wala po o mawala ang mga pollinators ay maaaring masalanta ang lahat ng bagay sa buong daigdig. At pati na po ang tao, kabayan, maaaring maubos po tayo, sabi nga po ng mga dalubhasa. Baka sabihin ng iba, bakit naman? Kasi po kabayan, depende po ang tao sa mga pollinators na tulad po ng bees. More than 80% kabayan, na sinasabi po natin ng mga halamang namumulaklak. Kasama na ang maraming punong kahoy, ang ating pong nakikita sa ating kapaligiran, mga halaman at iba't ibang uri po ng tumutubo sa lupa na kagaya po ng damo. Yan po kabayan ay binubuhay ng mga nasabing insekto. At alam po ninyo, more than, ito sabi ng mga dalubhasa po kabayan, and we would like to quote, more than 300 million na mga puno at halaman ang kayang i-pollinate ng mga bees lamang. Kung wala ang mga ito, sabi nga po nila, we won't be able to survive. Naku, nakakatakot kabayan. Kaya kinakailangan tingnan po natin lahat at pakinggan po ninyo ang ating pong mga balitang binibigay. Kung walang bees kabayan, maraming farms o mga sakahan at ang baka hindi na makaani o makapagtanim man lamang kabayan ko. At sinasabi nga po nila, yung may mga pollen, kasi halos lahat ng halaman may nasabing pollen o umo. Ito tinatawag natin sa wikang Pilipino, umo kabayan, pollen po yan. Mga butil-butil po yun maliliit, na binubuo po nila. At pagkatapos ito po ang nakatutulong sa pagtubo ng lahat ng mga halaman. At basta lahat ng mga tubong halaman kabayan at mga punong kahoy, kahit na ang mga damo kabayan ko, basta't may bulaklak, sakop ng mga bees at ang mga hayop sa paligid, lalo na ang mga sakahan, ang ating pong mga kabundukan kabayan. At pati na ang mga ibon yung mga lumilipad na ibon sa kalawakan kabayan, ay depende po sa mga honeybees. Ang tawag dyan kabayan ko ay chain of life. Chain of life. Food chain naman. Kung parte po ng existence ang ating pong pag-uusapan dito po sa ating kapaligiran. Kasama na po ang mga pukyutan. Alam po ninyo kabayan, without emphasizing, hindi natin, bibigyan po natin ng diin ito kabayan ko, na kayo pong mga nag-aalaga ng pukyutan, lalong-lalo na yung mga nakikita po natin sa Facebook, sa internet, kabayan ko, na nag-aalaga po ng nasabing insekto, nakatutulong po kayo sa buhay ng tao, sa buhay ng ating mga kababayan, sa buhay po ng lahat ng nasa iba't ibang bahagi po ng daigdig kabayan ko. Hindi lamang hanap buhay yan, hindi lamang negosyo kabayan, tagapagligtas pa kayo. Ito, bibigyan natin ng din, tagapagligtas pa kayo ng buhay ng tao at hayop at mga ibon. And the future ng ating pong ginagalawang daigdig kabayan. Kita nyo, kaya kung iisipin lamang ninyo, para kayong masasabi po nating superheroes kabayan, tagapagligtas ng buong sangkatauhan kabayan ko.
Tagapagligtas kayo ng buhay ng tao at mga hayop kabayan, mga ibon, and the future of the world. Kita nyo, kaya nyong isipin na lamang yan, kabayan ko, na nakatutulong kayong mga nag-aalaga po ng mga honeybees. Sabi ng isang artikulo, noong pang-araw, bata pa si Isabel Kabayan, sabi daw ng isang pantaso, ng isang siguro siyentista, kung walang bees, baka daw ang buhay ng tao at ng mga may buhay kabayan ay hanggang 4 na araw lamang ang itatagal sa mundo. Nakalulungkot, kabayan ko, pero ito po ay lagay natin sa ating isipan. Kaya noong mga nakalipas na dekada at taon, kampanya ito ng ating palatuntunang ating alamin. Kasama na ang pag-aalaga ng hayop at mga puno at halaman at mga tinatawag po nating beneficial insects, kabayan. Paulit-ulit kong sasabihin, kung walang pollinators tulad ng bees, mamamatay ang lahat ng mga halaman, insekto, hayop, pati ng mga isda at lupang gamit ng tao sa produksyon ng pagkain. At pag wala ito, lagot, patay ang maliligayang araw natin, kabayan ko. Kaya huwag po nating isentro ang buhay natin sa pansamantalang buhay na ginagalawan at gawain po natin sa mundong ito. Payo nga natin, bigyang atensyon at buhay ang mga bagay na bigay ng ating Panginoong lumikha, kabayan. Okay, bigyan po natin lang ilang sandali ang mga bagay na yan, samantalang hanggang sa ating pong makapagnilay-nilay po tayo. Ano po? Isipin po natin ang mga bagay na ito at siguro kung ito po ay ating pong makukuha ang pinaka-ideya sa ating pong mga tinatalakay tungkol po sa mga pollinators, kabayan, masasabi nating sila po ay tagapagligtas ng buong sangkatauhan. Na kapag nawala ito, kagaya po ng mga nangyayari po sa ibang bansa, sabi nga po nila, mukhang nanganganib ang mga pollinators tulad ng bees sapagkat dahil lang po sa mga paggamit ng kemikal, ano po, ang climate change, ano po, at ang gawain po ng mga tao at walang pansin na ibinibigay sa mga pollinators, ito po ay isang bagay na kinakailangang ilagay po natin sa isipan na baka po ang lahat ng ating ginagalawan ay mawala sa isang iglap lamang, kabayan. Kaya tayo po, magkasama-sama tayo, magkatulungan upang ito po ay mabigyang alalay po natin at mabigyang buhay ang bawat isa sa buong mundong ating ginagalawan. Okay, kabayan, maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Sa inyong likod, ka Jerry Geronimo sa palatuntunang ating alamin. Hanggang sa muli, mabuhay po kayong lahat, kabayan, and may God bless the whole Filipino nation.